Good day mga kamots! Welcome back to our YouTube channel. Ito talagang si Yamaha, tatahi-tahimik lang. Pero mababalitaan na lang natin ngayong araw, naglabas sila ng bagong scooter. Na yan nga po ay yung pinakabagong Yamaha Mio Gear S na ngayong araw po ni-launch dito sa Philippine market. Kaya naman sa video na to mga kamots ay pag-uusapan natin in advance at mabilisan kung ano-ano yung mga specs at features na aasahan at aabangan natin dito sa bagong scooter na ito or yung bagong upgrade ng dating Yamaha Mio Gear na meron dito sa Pilipinas. At pag-uusapan na rin natin kung magkano ang magiging presyo nito once na idinala na ito Yamaha Motorcycle Philippines sa mga kasa nila nationwide. Kaya na huwag natin patagalin pa yan, simulan na natin. Ito po ay ang pinakabagong 125cc scooter mula po kay Yamaha Motorcycles na bago nga po matapos ang buwan na ito ng Mayo ay nilaunch na po ni Yamaha dito sa Philippine market. Ito na nga po ang magiging bagong mukha ng dating Yamaha Mio Gear na kasalukuyang meron dito sa bansa. Bago nga natin pag-usapan ng kanyang new looks and appearance, dako muna tayo sa kanyang engine specs at mga bagong features. Ito pong bagong Yamaha Mio Gear Ultima o tatawaging Yamaha Mio Gear S dito sa bansa ay meron pa ring 125cc engine displacement. By the way, powered by Yamaha Blue Core technology pa rin po ito. Pero ang maganda dito sa bagong Yamaha Mio Gear S ay powered na rin po siya ng hybrid engine. Bagong technology nga po na inilagay dito ni Yamaha Motorcycles. Mas advanced, mas futuristic at higit sa lahat, mas higher fuel efficiency. Naka 4-stroke single cylinder, naka single overhead cam at naka 2 valves. Sa kanya pong max power, meron po itong 8.3 HP at 6,500 RPM with a high torque of 10.6 Nm at 4,500 RPM. Of course, naka-fuel injected pa rin po ang kanyang fuel system, habang kanyang cooling system naka-air-cooled pa rin po itong bagong Yamaha Mio Gear S. At ito nga pong bagong Yamaha Mio Gear S ayon po kay Yamaha Motorcycles ay meron na pong 5.1 fuel tank capacity. Mas pinatipid na nga rin po ito sa pagkonsumo ng gasolina na kaya pong tumakbo hanggang sa layong 62 km per litro ng gasolina. Kaya naman sa bagong technology nito na Yamaha hybrid engine, paniguradong papatok sa masang Pilipino itong bagong scooter na ito. Na kung pag-uusapan nga po ay fuel efficiency. Okay, so let's talk about the features of this new Yamaha Mio Gear S. Ito pong bagong Yamaha Mio Gear S compared sa old version ng Yamaha Mio Gear ay naka-digital instrument panel na po ito. Na may hawig nga po sa instrument panel ng Yamaha Aerox. Of course, meron pa rin po itong ASS or Auto Stop Start na hindi pa rin inalis ni Yamaha Motorcycles dito. Na in over the past years nga po ay malaki ang nagiging papel nitong features na ito sa isang motor. Na dahil nga po sa features na ito ay nami-minimize natin yung pagkonsumo natin sa gasolina. At aminin man natin sa hindi if talagang malaki ang pakinabang sa atin as a Filipino rider. Itong features niya na ISS lalong-lalo na sa mga panahon ngayon na sobrang taas pa rin ng presyo ng gasolina. Of course, nandyan pa rin yung features niya na built-in charging port. Kaya naman paniguradong itong bagong Yamaha Mio Gear S ay patuloy pa rin tatangkilikin ng sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na yung mga ordinaryong Pilipino na naghahanap buhay gamit ang cellphone at ang motor. Panghuling features nga po, meron itong bagong Yamaha Mio Gear S na considered as a major features na rin. Wala pong iba kundi yung kanina ko pang binabanggit na hybrid engine features po nito. Ibig sabihin, mas advanced technology na po ang engine nitong bagong Yamaha Mio Gear S. Na siya nga pong pangunahing dahilan kung bakit mas matipid sa pagkonsumo ng gasolina itong bagong scooter na ito. At syempre, gawang Yamaha, tibay at kalidad ang aasahan natin dito sa bagong Yamaha Mio Gear S na ito. Well, sa kanyang looks and appearance, masasabi nga natin na malaki ang pinagbago nitong scooter na ito. At isa na nga po dyan yung pagiging slim type nito. Kung titignan kasi natin maigi, para mas pinanipis itong bagong Yamaha Mio Gear S compared sa old version nito, na medyo bulky at bilugan ng itsura. Kaya naman kahit paano ay mas lalo natin maisisingit itong bagong scooter na ito, lalong-lalo na sa mga matitinding traffic. At gaya nga po ng binanggit ko kanina, nagbago na rin po ang instrument panel nito from analog going here to LCD display. Kaya naman futuristic na rin talaga ang instrument panel nito. At isa pang nagbago dito sa bagong Yamaha Mio Gear S ay itong grab bar niya. Kung di ako nagkakamali, yung ganitong style top box ready bracket na rin po. Isa pang changes mula dito sa Yamaha Mio Gear S ay itong turn signals niya sa likuran po na nakahiwalay na. Unlike dun sa old version na naka-integrated.
Kaya naman dito sa bagong Yamaha Mio Gear S, iwasan talaga natin mabali yung turn signals niya sa likuran. Nagbago na rin po yung itsura ng tambucho niya, particular dito sa heat guard niya, na meron na pong konting design. At lastly, dito sa panggilid po niya, nakapansin-pansin na dito po sa bagong Yamaha Mio Gear S, wala na po siyang kickstart. Doon kasi sa lumang version ng Mio Gear, meron pa pong kickstart. Kaya naman may tuturing isang disadvantage itong pagkawala ng kickstart niya dito sa bagong Yamaha Mio Gear S. Dahil aminin man natin sa hindi, malaki talaga may tutulong ng motor na merong kickstart. Dahil considered as backup starter ang kickstart kung sakaling pumalya yung electric push starter ng scooter na to. Mabuti na nga lang po ay meron pa rin po siyang malawak na footboard na malaki ang pakinabang nga po lalong-lalo na sa mga Filipino riders dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na kung ang hanap buhay mo ay pag-deliver ng mga parcel tulad ng Shopee, TikTok, o kung ano-ano pa. Dahil mapapakinabangan mo ang footboard nito. Tapos na natin pag-usapan ng kanyang specs at features at looks and appearance. Kaya naman pag-usapan na natin ang presyo nito kung sakaling ilabas na ito ni Yamaha Motorcycle sa mga kasa nila nationwide. Ayon po kay Yamaha Motorcycle Philippines, ito po ang bagong Yamaha Mio Gear S ay nagkakahalaga po dito sa Philippine market ng 81,900 pesos. By the way, SRP price po yan at maaari pa po yung tumaas depende sa mga kasang kukuhanan ninyo. At maaari pa po yan tumaas dahil na rin sa iba pang mga charges. Tulad na lamang po ng LTO registration at insurance. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, sulit nga ba sa halagang 81,900 pesos itong pinakabagong Yamaha Mio Gear S na masasabi nga nating malaki ang pinagbago from old version, particular sa ilang mga parte ng motor na to. Para sa akin, yes, sulit siya sa 81,900 pesos dahil sa naka-hybrid engine na po ito. Mas pinatipid sa pagkonsumo ng gasolina at mas pinalaki ang fuel tank capacity compared sa old version nito. Pero kung titignan kasi natin yung cooling system niya, which is naka-air cooled pa rin, pagdating sa presyo niya na 81,900 pesos, masasabi kong hindi sulit. Magdadagdag ka na lang ng around 2,000 pesos, makakabili ka na ng pinakabagong Honda Click version 4 na parehong scooter, parehas ng kategory, pero malaki ang pinagkaiba pagdating sa cooling system. Pero ang masasabi ko lang, overall maganda ang ginawang upgrade ni Yamaha Motorcycles dito sa Yamaha Mio Gear S na nilagyan na po nila ng hybrid engine technology. Kaya naman kung isa ka sa mga fan ng mga scooter ni Yamaha, particular dito sa Yamaha Mio Gear, marahil ay good news nga po para sa inyo dahil nilabas na ni Yamaha itong bagong version ng Yamaha Mio Gear. Na for sure na sa susunod na buwan nga po ay lalabas na nga po sa mga kasa ni Yamaha Motorcycles nationwide. Kaya naman pag-ipunan mo na ito kung gusto mong unang makapag-release nitong bagong scooter na ito mula po kay Yamaha Motorcycles. Yan po yung advance pasilip ko sa inyo regarding sa pinakabagong Yamaha Mio Gear S o yung Yamaha Mio Gear Ultima. Ngayong araw nga po ay inilaunch na ni Yamaha Motorcycle Philippines dito sa bansa natin. Sana nabigyan ko kayo ng idea kung ano-ano yung mga dapat nating i-expect, yung mga features niya at kung magkano yung presyo niyan once na dumating niyan sa mga kasa ni Yamaha Motorcycles nationwide. So muli maraming salamat po sa inyong panonood. Stay safe, ride safe always.